Congressman Ace Barbers pinatamaan ni dating Agent Jonathan Morales patungkol sa ginawang drug testing sa Davao City kamakailan lang. Hindi bababa sa 37 tauhan ng Public Safety and Security Office G Davao City ang tinanggal sa serbisyo matapos silang magpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon pa kay Morales, ang bilis mag-react ng Chairman Dangerous Drugs doon sa mababang kapulungan. Aligang-aligaga siya at alalang-alala siya, parang worried siya na 37 Davao employees positive sa drug test. Bakit nung mag-positive yung Chief of Police ng Mandaluyong City kung saan nandoon nakatira, kung saan naghaharing puri yung Secretary ng DILG, hindi siya nag-aligaga ang Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs? Bakit yung Pangulo ng Pilipinas nakalagay sa report ng isang investigation agent noong 2012 na sumisinghot ng polvoron, wala kayong ginawa? Panoorin natin ang birada ni Agent Morales sa buong interview ni Maharlika. Bakit yung Pangulo ng Pilipinas na nakalagay sa report ng isang investigation agent noong 2012 na sumisinghot ng cocaine, na sumisinghot ng pulburon, hindi naman siguro sabon yung sinisinghot. Tama kayo tama oo. Tama. Diba? Wala silang aksyon. Bakit wala kang aksyon? Bakit wala ang patawag sa'yo? Pero tama nga, ako si Barbers. Ako tatanungin ko, bilang investigador dati ng PDEA, magkano ang dahilan? Bakit ganyan ang arte mo? Diba? Bakit ganyan ang arte mo, Congressman Barbers? Pero pinuntahan mo pa nga sa PDEA, sinorpreso pa nga sila. Oo, walang maibigay. Kumbaga sa wala talaga. Ayaw nila akong dahil kung ano-ano hiningi ko sa kanila. Diba? So, ito mo, sanay na sanay sila. Ngayon, yung ginawa nila dyan sa Davao, diba? Ito hindi basta lang ito, no? Yung ginawa nila to, talaga special operation ito. Baka nga yan, plan pa yan Talaga pinondohan pa yan ng gobyerno Pinondohan pa Kasi, hindi basta-basta yan. Bakit, kita mo bakit hindi yung PNP personnel ang pinroject nila? Bakit itong mga... Nakakapagtaka nga pala, nakakapagtaka. Bakit itong mga empleyado ng City Hall? Kasi nga, kung magpapositive yung PNP personnel, sa pool yung district director ng Davao, sa pool yung regional director ng PNP sa Davao, sa pool din, sino? Magbubumirang yan dun sa PNP. Chief. Baka pati nga yung secretary ng DILG, ano pa dyan? Bubumirang sa... kayo pala ang di ba? Kulang kayo dun sa ngayon. Wow. Yung tauhan ng Davao, yung empleyado ng Davao, kanino magbubumirang, kanino Kaya nga, hataw sa kabayo ang latay sa kalabaw. Hataw sa kabayo. Doon siya di nakakaintindi kasi ibang mga katulad ng Bisaya, mahirap intindihin yun. Sir, ano po ibig sabihin? Hinataw mo yung kabayo, pero yung hindi nasaktan yung kabayo, nasaktan yung kalabaw. Ibig sabihin, may iba kang pinatutungkulan. O kung nag-positive itong mga tao na to, mga kawawang tao na to, pero kanino latay? Kay Baste. Si Baste. Doon sa matandang Duterte. Duterte. Diba, sinasabi? Pucha, puro kayo kaipokrituhan. Puro kayo kampanya-kampanya sa illegal na droga. Yung pala, yung mga tauhan nyo. Yung pala yung mga positive sa illegal drugs. Alam mo, talagang sa ngayon habang nagsasalita kayo, may porsyento talaga. Although, ito ay pinag-uusapan natin based nga sa iyong eksperyensya. Again, we're not accusing them 100%. Diba? This is your opinion and this is your assessment as PDEA agent. Pero kung titignan mo, naka-4 na hearing tayo, sir, dito sa issue ng pulburon ni Bangag Jr. Talagang nagising ang taong bayan, nag-viral yung ating mga videos, talagang nadurog ang bangag na ito, pero makapal ang mukha ng presidenteng ito. Tapos yun nga, tinawag kayong joke box. So ngayon, may possibility talagang binibintang nila or pwede talagang isabotahe para sabihin na ganito, ayan bangag-bangag pala ako, eto ang gagawin ko. Para kayo ngayon, war on drugs eto, 37 na tao ni Baste ngayon is positive. Ano kayo ngayon? So, posible pala talaga, no? Diba, ang ginagawa nila, nagtatawa-tawa sila. Tingnan mo, tauhan niya, positive. Ibig sabihin, yung Davao City Hall niya, puro adik ang tao. Baka nasusunod na sasabihin na, supplier pa niya, si Baste Kaya nga. Wala kayong sweldo pagka hindi kayo bumili rito. Dito lang, mura. At sir, dito na ngayon papasok yung mga ugong-ugong na possibility na pag-suspend nila kay Mayor Baste. Baka ito yung grounds
Oh, yun. na gagamitin nila. Okay. Balik tayo. Okay. Sige, sir. Diba? Ang bilis mag-react ng chairman ng dangerous drugs doon sa mababang kapulungan. Bakit? Sabi niya, hindi ko na paano. O, diba? Kumbaga sa aligagang-aligaga siya, parang alalang-alala siya, parang worried siya, na 37 double employees positive sa drug test. Bakit nung mag-positive, yung chief of police ng Mandaluyong, kung saan nandoon nakatira, kung saan naghaharing-uri yung secretary ng DILG, hindi na aligaga, yung chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Kaya nga. O, ibig sabihin, secretary ka ng DILG, wala kang say sa paglalagay ng chief of police doon sa bakuran mo? Nag-positive yun. Yan, ating diba? November yun, o December. Bakit yung Pangulo ng Pilipinas na nakalagay sa report ng isang investigation agent noong 2012 na sumisinghot ng cocaine, na sumisinghot ng pulburon, hindi naman siguro sabon yung sinisinghot niya. Tama kayo Tama oo. Tama. Diba? Wala silang aksyon. Bakit wala kang aksyon? Bakit wala ang patawag sa'yo? Pero tama nga, ito si Barbers. Ako tatanungin ko, bilang investigador dati ng PIDEA, magkano ang dahilan? Bakit ganyan ang arte mo? Diba? Bakit ganyan ang arte mo, Congressman Barbers? Diba? Wow. Bakit pareho lang kami pulis ng tatay mo. Itong issue sa kay Bangag Jr., tahimik silang mga hayop sila. Tapos ipinagtatanggol pa nila. Nagpe-press con pa sila kada araw. Toka-toka nga sila to discredit you. And now dito sa issue ni Baste, talagang kailangan mag-conduct sila ng investigation at ipapatawag pa nga ang PRRD So dito mo makikita yung hindi balanse na pagtingin sa mga issue, yung bias nila. Na dahil siguro, tama nga, ang question, magkano kaya? Bakit, Ako, tatanungin ko talaga magkano ang dahilan? Ito hindi pagmamalasakit sa bayan. Kasi selective yung ginagawa ninyo. Selective. Pakulong niyo ako ulit. Yeah. Selective talaga. Kasi imagine nyo, mga kababayan, pagdating kay Duterte, doon kay Baste, dahil sa nag-positive, tama ka, aligaga ang Congress, ang lower house. Pagdating kay Bangag Jr., tinatakpan nila, pinapapala nila, pinagtatanggol nila, nagpipress con sila pa kayo ng spokesperson ng presidente. Kaya nga. Magtataka ka. Diba? Iba yung tinititigan, iba yung tinitignan. Iba yung tinitignan, iba yung tinititigan. Mukhang masyadong ang malaki yung magkano. Kasi pagka tungkol sa Duterte, ang bilis ninyo. Ang bilis nyo talagang, di ba? Ang mga Duterte talaga yung target. Kung napapanood tayo ni Mayor Baste, anong pwede nating masabi sa kanya? Anong dapat gawin to prove na, kasi nagsalta si Mayor Baste na sang-ayon naman siya na talagang ipa-imbestigahan or, tutukan itong 37 na nag-positive na ito. Hinahanap ko yung kanyang statement dito. Okay? Masabi niya nga dito, yun nato matolerate kaning mga tao o behavior na mogamit og droga. Hindi natin sabi niya matotolerate itong mga taong itong gumagamit ng shab-shab. I think mauna ang pinakadakong sala na buhaton ganit garing kalibutan. I think ito na yung pinakamalaking kasalanan na ginawa nila dito sa kalibutan, sa nasyon. Alam niyo, dapat ginagawa ng Congress dito? Betrayal yun. Sabi niya, JM, betrayal daw ito. Kung referring sa kanyang mga tao. Kaya nga, baka hindi nga niya alam. Okay? Sabi niya, we can tolerate this behavior from people using drugs. It's the gravest offense one can commit as serious betrayal. Yung pronouncement ni Mayor Duterte, normal lang yan sa isang ama ng o isang pinuno ng anumang opisina. Pero kasi yun yung unang magiging reaction talaga niya. Pero sa nakakaintindi, teka muna. Teka muna, Mayor. Teka muna. Wag muna. Mag-conduct muna tayo ng investigation. Mukhang nasa butahe kayo. Tama. Mukhang na-infiltrate kayo. I-lifestyle check, sabi ka kanina ni Dens. I-lifestyle check daw. Kasi, bakit pa magkakaroon ng investigation? Kung ako ang Kongreso, teka muna, mag-iisip din ako. Hindi ako magpapadalos-dalos dyan. Teka muna, alamin muna natin bakit nagkaganyan. Diba? Hindi ko nagkaroon na positibo.
Oo, pagpalagay natin, totoo yung resulta na yan. Ngayon, balikan natin, bakit nagkaganon? Balikan muna natin, ba't nagkaganon? Kasi, imagine mo, kasi yan. Kasi kung si Marcos Jr. nga nung 2022, negative siya. Nakikita mo yung manifestation sa bibig niya, ngumingimay, gumaganon. Pero negative. More than 2 minutes lang yung kanyang test. Makikita naman yan sa investigation. Makikita, mababalikan yan. Ang tao, kung hindi ko mo nag-positive yan, o sige, alamin muna natin bakit. Paano nag-positive yan? Kagaya niya, paano kung nasa butahe? Malay mo, may CCTV camera doon na nakita may nag-ineksyon. Oh, diba? yes. Pero ito nga sinasabi natin. Kasi ito, ang purpose nito ay talagang pabaksakin, sirain yung mayor o yung pamilya ng mayor. Oo. So, pwede din, no? Kasi ito na lang Go ahead. Bakit hindi yung PNP na nagsasagawa ng war on drugs ang sinabotahe? Bakit yung mismong mga tauhan ng mayor? Diba? That's a big question. Kaya nga tama ka Kung, alam mo, talagang natututo yung mga kababayan sa'yo. Kasi iniisip ko ka na sabi mo, tignan din baka from the manufacturing ng, let's say, tubig, juice na iniinom. Kasi kung talagang thorough investigation to, no? Kung yung mga tipong investigation na napapanood ko sa forensic investigation dito sa mga documentary, prior to that day, titignan mo itong manufacturing plant, may mga pumunta ba na mga alagad nicotine? Na-capture ba sa CCTV street na may nag-influence sa manufacturing plant? At pagdating ba sa opisina, yung mga kahinahinala ba, agent? You know? Kahinahinala mga galaw. Maraming human intervention, no? Oo. Kung hindi sa manufacturing plant, doon sa distributor o doon sa nagre-resell. Pwede, maraming paraan. Kung ako mag-i-infiltrate, kung ako, gusto kong patulugin lahat yung mga drug lord na papasukin namin. Kontak ko yung katulong. Halimbawa, kontak ko yung katulong. Paglalagyan ko ng dinurog na Dormicom, yung mga Ovaltine o anuman na nandyan. Kung iya umiinom ng Ovaltine o Milo, lalagyan ko ng dinurog na Dormicom o ng Valium 10, yung mga, o kaya ng Ativan, yung kanilang mga kape-kape o anuman, para pag tinuloy yan, tulog lahat yan. Di ba? Ay, parang gusto kong mag-volunteer, no? Sa Malacanang, taga-timpla ng Ovaltine na talagyan ko na. Kidding aside. Di ba? Pero balikan natin, no? Yung issue, interesting. Kasi akala ko, mga palangga, magpa-positive ka lang, sa edad kong ito, akala ko talaga magpa-positive ka lang kapag naglanghap ka. Langhap ka o nagganon ka, di ba? Langhap. Sabi ko nga sa mga anak ko, pagka kayo halimbawa lumabas, may mga drinks kayo, at naiwan yung drinks nyo, nag-CR kayo, huwag nyo nang inumin pagbalik. Totoo yun. Huwag nyo nang inumin. Kasi baka mamaya, malagyan na kayo ng Ativan, malagyan kayo ng ecstasy, hindi mo alam. Lalo na sa mga party. Lalo na yung mga teenager, may mga anak dito, di ba? Talaga. Kung hindi nyo naman kilala talaga o ano man, wala tayong mababalikan, kasi kailangan talaga yung awareness Sa totoo lang Awareness. Magwawalang bahala diba? Mga kababayan, bigyan natin ng konting advice. So, pag may kaibigan ka pala na pwede kang sabutahiin, na pwede kang, sige, gimmick tayo. Pwede wisik-wisikan niya ng shab-shab yung drinks mo. Tapos, pwede siyang tumawag ng police or something. Itong kasama ko, nagpupulburon to, nagsashab-shab to. Ang nanay nito, si Maharlika kunyari, mayaman to, i-extort natin ng pera. Kasabot yung police, di ba? At least man sa kwento, mayaman ako, AJ. Di ba? Kasi una-una, hindi Kaya, in fairness naman. Oh my God. In fairness, maaring hindi alagad ng batas ang nagsabotahe sa kanya. Maaring ibang tao o ano ba. Pero, maaring ahas. Yung gumagawa nito, sanay sa mga covert operation. Yung mga gumagawa nito. Yes. Kasi, unang-una, bilang dating ahente, ang gumagawa o kinukuhang gagawa nito ay yung merong access doon sa target. Yung mga action agent na kinukuha dito ay yung may access. Hindi po pwede na ang kukunin nila para makapasok dyan sa na yan ay walang access. May access. May access. Kakilala yung yung loob. Yes, meron. Kaya yan, ang makakaintindi lang dyan sa mga ginawa na yan o doon sa methodology na yan ay yung mga operator din. Tingin pa lang.
Kasi hindi mo naman makikita yun sa isang hangin. Mag-iisip talaga eh. Oh, ako, yung mga operator dito mga nanonood ngayon, sige nga, tama ba yung sinasabi ko o mali? Personally, yan sila magko-comment, nanonood lang sila. Kasi tignan mo yung pattern, ano? Ikaw nga pumunta ka sa PDEA, surprise, para lang mag-authenticate nitong dokumento na, kinihingi sa korte, hindi ka hinarap. Ayaw kang bigyan. So, talagang sabotage. So, itong mga Duterte, itong si Baste, alam naman natin, nagalit na galit sa kanya, ang unang pamilyang Ahas, dahil even doon sa interview ni Lisa Marcos, binabanggit niya na yung mga anak daw niya mababait kasi walang mga tattoo. So, again, that's attacking sa mga anak ni Pangulo Duterte na lahat may tattoo. Na pag may tattoo ka, yun yung gusto niyang i-suggest sa taong bayan, sa kaisipan ng taong bayan, na kapag may tattoo, masamang tao. So, kung mga ganitong pattern na sa national TV, binabanggit ng bangag, ng First Lady Bangag na ito, o Bartek, posible na pwede talaga nilang gawin, atakihin ang mga Duterte, sabotahiin, no? Oh, hindi lang, hindi, kumbaga, ginagawa na nga Ginagawa Yes, bagay. Maisog rally, Ito, number one indicator, direct hit na ito Direct hit na hindi na indirect Kumbaga talagang sinasabotahe na Diba? Sinasabotahe na. At yan, ginastusan yan ng pera ng bayan. Dito, kita mo bakit yung mga tauhan ng city government ng Davao? Doon ka magtataka, makikita mo kagad sa investigation, ano yung motibo? Diba? Kung baga ano naman mapapala ko dyan? O, diba? Yung mga ganun, diba? Parang 37. Parang 37 sila, ganun sila kadami, no? Ang question, ilan ba silang chinek? Out of what? Ilang percentage? 50, 40, Alam nyo, sa totoo lang. Okay. Alam nyo, sa totoo lang, mukhang ito yung mga nakainom. Mukhang ito yung mga nakakain ng kontaminadong pagkain o kontaminadong inumin. Pwede rin sa pagkain, no? Yes. Ihalo sa gulay, lisig ginataan, hindi mo malalasahan. Kung kasi kung yan nag-positive sa iba't iba, no? Magkaano ka pero kumbaga ito yung pinakamadali Pinakamadali na itago to avoid detection, sabi nga, no? Pero posible, malaki yung possibility. Diba? Malaki yung possibility. So, siguro bigyan ng chance. I mean, ilang days ba matatanggal yung substansya sa katawan? Let's say itong shab-shab na ito. Hindi tayo sigurado doon sa hindi tayo sigurado doon sa visa o doon sa Pero yan, sa ganyan pagka ganyang nagkaroon ng special operations, hindi lang isang beses ginagawa yan na nagkakaroon ng infiltration. Hindi lang isang beses yan. So, ang purpose kasi, kaya ginawa niyan para hiyain. Parang yung nangyari doon sa PDEA. Alam mo nakakatakot. Yung kalaban ni General Lasso, nagpakawala ng mga classified documents na karating sa iyo. Di ba ang doon, ipahiya si Lasso. Kaya lang ang problema, hindi lang si Lasso napahiya, pati yung tatay ni Lasso. Yung nasa Malacanang. Yung pag-benefactor. Di ba? Ganon din ito yung nangyari dito. Siguro ganon ang formula na ginawa nila. Ganon pala. O sige, pahiyarin natin yan. Pero kasi, ang sa akin, kaya ko naman nilalabas yung mga dokumento na binibigay sa akin para malaman ng taong bayan, ng taong bayan. Pero hindi yun. Ang logic ba? Ang logic, galit sila kay Lasso. Yeah. Gumawa sila ng paraan para mapahiya si Lasso. Sa akin, yun yung assessment ko, no? Kaya hindi dun sa ginawa mo Kumbaga yung gumawa ng mga nasa likod nung paglabas niya. Ng pagbigay, pag-leak. Para pahiyain yung kapalpakan ni Lasso. Oo. Ganun din yung ginawa pero mali. Pero ganun din yung ginawa kay Baste. Kumbaga sa ang kinontomin na yung pagkain o tubig o iinumin para lumabas na talamak yung mga adik dun sa City Hall. Sa tungki ng ilong ng mga Duterte. Bakit? Nag-positive, marami. Hindi lang 2, hindi lang 3. 37. Diba? Baka nga meron pamitikat nakasama sa drug test dun Baka hindi nga lang yun ang mga ang rito, no? Ang nakakagulat at ang nakakalungkot, talagang wala na pala talagang kumbaga wala na pala talagang kapanatagan.
Wala Diba? na. Mula Sabi dito ng- sa mga kagaguhan na nangyayari Yeah. ngayon dito James, sa atin. sasagot lang tayo ng mga tanong. Ito, natawa lang ako dito. Agent Morales, kung nakainom ba, addict ka na. Kung nakontaminate ka, addict ka na. Definitely hindi palangga. Hindi Nakontaminate naman. ka nga. Ang pagiging Nakontaminate ka addict, nga. Yung Oo. gumagamit ka. oo, ang pagiging addict kasi, ito yung behavior. Yung behavior doon sa pagka-crave mo Paulit-ulit. pagka-crave Oo. mo doon sa isang bagay o isang pagkain o ano man, ano, nakahihiligan mo. Yun ang Oo. pagiging addict. Yung palaging ano ka, no? Tinahanap-hanap mo. Ito just, nahanap mo. ito just Pero hindi. yung Sinabotahin yung ka lang. nakatikim ka o na ano ka at tines ka, yun natagpuan na positive ka doon sa ganong uri ng dangerous drugs. Yun yung Ito, JM, sabi ni Dan Scorpion, Ma'am, dapat i-check din if nasa critical positions yung 37 na yon within Bastis office. So, check din daw yung mga position nila. That's good. Oo, point. kasi unang-una, sila yung ano, no, pagka nasa public safety and security ka, usually yung mga ganito, ito yung mga enforcer ng ordinance. Mhm. Yung mga ordinansa ng city. Ito yung mga nagbabantay do sa facility ng ano, no, ng Mhm. city hall, na eskwelahan o ng mga parke o mga ano, no, yun. Sabi ni Syria, yung 37 baka nagkasama-samang kumakain, baka isang opisina sila. Again, ito po yung pinag-uusapan namin ni Agent Morales. We're not saying na nangyari ito 100%. So, ito ay assessment niya bilang isang PIDEA agent. Ito yung mga posibleng mangyari na kung may magsasabotahe, talagang pwedeng mangyari. Right, Agent? Tama. Mm-mm. Kasi kung ganyan, ano, ganyan karami sa isang opisina, baka mamaya yung tubig doon o kaya, 'di ba, yung tubig na pinamimigay o ano man, 'di ba? Ganun eh. Yeah. Oh, wow. So, kaya naman, itong gobyerno mong naggigipit sa'yo, naggigipit sa atin, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda, band aid solution, again, para tapatan ang maisog rally na sinusulong natin. So, yung connection sa mga pangyayari, nilalatag natin sa taong bayan, JM, na ngayon ginigipit ang mga Duterte at binubuksan nga itong war on drugs ni Pangulong Duterte. Ito, ang mga kongresista nagdagdag sama-sama, nagtulong-tulong at nabanggit na natin kanina, pero ang issue sa kakaibangag, kino-cover up nila, pinagtatakpan nila at sa bawat hakbang natin bilang mga maisog, sila ay naaapektuhan. Kaya naman, ang ginagawa ng gobyernong ito ay nagbibigay ng mga ayuda ngayon, which is okay naman yung ayuda. Sabi nga namin kanina ni Attorney Valera, okay lang yan, tanggapin nyo yan kasi pera naman ng bayan. Pero ito'y panandalian lamang. So ito'y patunay, agent, na yung laban mo sa PIDEA leaks, ang laban ko sa lahat ng mga expose ko dito, like kidnapping, talagang nararamdaman ng tao. Kaya nga maraming humahakbang na maisog para sumama sa ating pambansang kilusan, sabi nga ni Attorney Valera, no? So, nakikita nila yung impact ng taong bayan. Kaya maari o posible talaga na itong pangyayari sa Davao ay sabotage. Right? Tama. So, nakakalungkot. Nakakalungkot. So, ano nararamdaman nyo dyan ngayon sa Pilipinas, JM? Yung mga kaibigan mo, nakakausap mo. Kasi talagang halos lahat ng mga nakikilala ko, Miss Maharlika, grabe na dito sa Pilipinas. Grabe yung panggigipit. Nakikita nyo naman, kami mismo sumasama kami sa Maisog Rally. Ang dami nagme-message sa akin, ramdam namin na talagang hindi lang actual martial law, digital martial law. So, ikaw bilang isang lumalaban din at nagipit at pinakontempt ka pa nga, ginigipit rather. Ano yung nararamdaman mo ngayon, JM, bilang isang Pilipino? Alam mo, ano ko talaga, no? Wala, talagang sabi ko, kung di tayo kikilos, walang mangyayari. Talagang, talagang ang pakiramdam mo, parang hindi ito gobyerno ng matinong tao eh. Hindi, wala tayo sa pamamahala ng isang matinong kaisipan. Yun yung kaya nga sabi ko, no, yung panawagan ko, no, sa mga kapatid nating Pilipino. Sabi ko nga sa kanila, pero huwag tayong pumayag sa mga ganitong ginagawa sa atin. Kaya sabi ko nga, kung ako mananawagan, talagang aanin ko talaga ang taong bayan na magising talaga no? Na magkaisa lang naman ang susi, di ba?
Yes. So, pagkakaisa naman talaga ang susi. So, nakita nyo naman yung hakbang ng maisog, pinipigil tayo, nilalagyan tayo ng traktora, kung ano-ano mga pagharang, ano pagigipit, magsususpend sa mayor, sa governor, at dito kay Baste, at yun nga, yung napabalitang, ito galing ito sa, from the grapevine nga, na baka nga, suspended siya. Sabi ko nga, pwede talagang gawin, dahil ang pattern, inakita na natin yung pagsususpend sa mga governors and mayors. So, I hope, yung ating mayor ng Davao, mag-conduct siya ng investigation. At tama yung mga nag-comment kanina, si Dens, na i-lifestyle. Ano bang ginagawa nito ng mga 37 na ito? Maaring isa sa kanila, dalawa sa kanila, gumagamit ba talaga or what? O yung 35, namumuhay ng tama. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na yung 37 na yan, lahat yan gumagamit. Yun nga Hindi ako naniniwala. Mahari yung ilan dyan, Kumbaga sa yung ilan. Ba't na 37? Pero hindi 37. Yan, resulta lang ng Resulta lang ng special operation, Kaya sabi ni Granny Ems, bakit hindi po ulitin ang drug test sa 37 katao na sinasabing nagpositibo? Yun yung tanong niya. Pwede. Pero ilan ba yung timeline na para ma-clean yung yung system? Alam nyo, sa totoo lang, hindi dun sa ulitin Hindi sa ulitin Kasi, ako naniniwala na merong merong sabotahe na ginawa dyan. Kaya kahit alang beses mong ulitin yung drug testing na yan, kung yan ay nasa botahe, magpapositive at magpapositive pa rin yan.